Come on, Dahlia. Why are you being so selfish? Akala ko pa naman kapakanan ng kumpanyang laging dapat na unahin. Tanong ni Shara sa dalagang kasalukuyang nakasandal sa may dingding. Why don't you save then? Kitang-kita sa itsura ng dalaga na hindi na nito kaya pang bumangon dahil sa hilo. At alam niyang baka kung pilitin niya ay matumba lamang siya. Sorry miss, sobrang hilong-hilo lang talaga ako. Pagpasensyahan niyo na po. Bulong ni Dedeng at saka ibinalik ang mikropono sa babae. Ayaw ko naman po na magkalat at baka may masira pa akong gamit. Ibinalik ni Shara ang mikropono sa dalaga at sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang paghampas niya nito sa kanyang dibdib. No, whether you like it or not, kakanta ka. Shara, sinabi na nga ni Dahlia na ayaw niyang kumanta, diba? Bakit pinipilit mo pa rin? Tanong ni Slater at saka ibinaba ang hawak na baso. We are supposed to have fun and chill. Hindi mamilit ang mga employees. Pasimpleng tinanggal ni Prim ang saksakan ng karaoke. Dahilan para tumahimik ang paligid. This conversation doesn't concern you, mister. Kaya pwede ba? Manahimik ka na lang dyan? Alam mo, I am starting to wonder. Bakit paborito mo ang babaeng to? May nangyayari ba sa inyo tuwing gabi? Huli na nung malaman ni Shara, narinig ng lahat ang mga salitang sinambit niya. Agad siyang napatingin sa paligid at saka napangiti. I'm sorry. Come on, Shara. Ganito ba ang tingin mo sa lahat ng mga nagiging sekretary ko? Why are you such a jealous woman? Sigaw ni Slater. Dahilan para mapatigil ang mga employees sa pag-inom ng mga alak. Pati ba naman dito dadalhin mo yung ugali mo? Ugaling ano? Tanong naman ni Shara at saka hinawakan ng necktie ng lalaki na tila ba naghahamon ng away. Tell me, anong ugali ko? Kakanta na po ako. Bagamat hilang-hilo ay pinili na lamang ni Dahlia ang tumayo at saka kinuhang muli ang mikropono. Huwag na po kayong mag-away. Mabilis na napangisi si Shara at saka sumandal sa dingding. You don't have to do this, Dahlia. Sambit ni Slater at saka hinawakan ng kamay ng dalaga. Nag-thumbs up. You're clearly wasted. Let her do it. She always says how thankful she is sa company. Let this be her way of thanking us. Sambit pa ni Shara at saka pinagbasa ng dalaga na gumewang-gewang na naglalakad papunta sa unahan. Sir, she is clearly wasted. Ayaw niyo po bang tulungan siya? Bulong ni Prim sa lalaki nakahawak sa kanyang noo. Do you want her to feel bad once kumalat yung video na to? We all know na ayaw niya nagpe-perform sa maraming tao. I am thinking, Prim, okay? Giit na wika ni Slater at saka napatingin sa kanyang nobya na tuwang-tuwa habang pinagmamasa ng babae sa unahan. Paano video okay? At akong pipili ng kanta? Utos ni Shara at saka kinuha ang libro. Halos lahat ng empleyado ay napatingin kay Slater. Tila ba sumesenyas na pigilan ng kanyang nobya sa ginagawa. I think this one. Can someone press this for me? Ako na. Pagvo-volunteer ni Dahlia at saka naglakad patungo sa malaking TV. Tapos idikta ni Shara ang mga numero. Ay agad nagulanta ang lahat sa lakas ng tugtog mula sa telebisyon. Miss Shara, may mga kalapit po tayong kondo. Masyado pong malakas yung tugtog ninyo. Saway ni Prim sa dalagang nakangiti. Let's not make a scene po. Nagkunwari na lamang si Shara na walang naririnig kahit pa napakalapit ni Prim sa kanyang tenga. Dahil dito ay naisipan na ni Prim na gamitin ang teknik na matagal niya nang balak gawin. Don't tell me hindi mo alam ang kantang yan. Sambit ni Shara tsaka napatingin sa dako ng nobyo. Magsipalakpakan kayo para hindi naman ma-awkward si Dahlia. Noong maghiyawan ng mga tao, ay lalong nakaramdam ng takot si Dahlia. 30 segundo nang lumipas, ngunit wala pa ring masambit ni isang salita ang dalaga.
Kitang-kita ang hiya sa mga tinginan ng mga empleyado sa isa't isa. Noong hindi makapagtimpi, mabilis na lang tumayo si Prim at saka hinila paalis si Dahlia mula sa mini stage. Agad na pinos ni Xiara ang TV at saka pinagmasta ng dalawang nasa unahan. "Huwag kang ang killjoy, Prim." Inikot ni Xiara ang kanyang mga mata at tumingin sa dako ng kanyang nobyo. "Wala namang aagaw dyan sa girlfriend mo." Dahlia is afraid of performing in front of a crowd. "Hindi niyo po ba yun alam?" Pagtatanggol ni Prim. "Oh, really? Tingin mo ba ipapagawa ko to sa kanya kung alam kong may fear siya in performing?" "Well, nangyari na po ito noon, pero pinapagawa niyo pa rin po ulit ngayon. Do you have a hidden agenda this time?" Hindi rin napipigilan ng mga tao sa paligid ang mapatingin sa kanilang boss na si Slater. "Of course not." Mabilis na planay ni Xiara mula ang karaoke at pinagmasta na makaramdam ng hiya ang babaeng nasa harapan. Ilang segundo pa ang lumipas ay nabigla ang lahat sa malakas na katok sa pinto ng videoke room. Nung buksan niyon ay isa sa mga empleyado. Laking gulat nila nang makita nila na maraming lalaki nakasuot na itim na blazer at itim na shades. Agad silang nagsipasukan sa loob ng videoke room. At noon nakita nilang mga empleyado. Agad silang napatayo at napaurong palayo. "Who the hell are you?" tanong ni Xiara. "Xiara, pause the videoke." Utos si Slater na agad naman sinunod ng dalaga. "I'm sorry. Who authorized you to enter this room?" Ang isa sa mga 70 lalaki ay nagtanggal ng shades at saka tiningnan ng matalim ang lalaking nasa harapan. "Dahil nabalitaan namin naaagrabyado ang aming amo na si Miss Dahlia." Agad na nanlaki ang mga mata ng mga empleyado. "Nandito po kami para sunduin siya." "Huh? There is only one Dahlia in this room." Natatawang sabi ni Xiara. "And apparently, hindi siya mayaman. So you guys must have been in the wrong room." "Ang babaeng nasa harapan, siya po ang amo namin." Panimula ng lalaki. "Siya po ang kaisa-isahang anak ni Mr. Huang, ang may-ari ng napakaraming kumpanya, kasama na ang Clear and Clean Food, kung saan lahat kayo nagtatrabaho." "No way!" Bulong ni Xiara at saka nabitawan ang remote. "I am glad we are all complete today." Masayang wika ng matandang babae bago hiwain ng patatas na nasa plato. "But why do we need to include her? Hindi naman siya parte ng pamilya." Agad na naparunok si Aya at saka napatingin sa sahig. Noong mapansin ito ni Arturo ay agad niyang hinawakan ang kamay ng nobya. "Mom, she is my girlfriend. Therefore, part siya ng pamilya." Lumunok muna si Arturo at saka ngumiti. "Besides, I am planning to marry her." Agad na napatigil ang lahat sa pagkain noong sambitin niya ang mga salitang to. "Mary? Are you hearing yourself?" Tanong ng isa sa mga tito ni Arturo. "Nababaliw ka na ba?" "Well, if Kuya can marry the girl he waited for years, why can't I marry my girlfriend for years?" "Honey, we both know the reason about this. She is out of your league. And obviously, anong mukhang ihaharap niya sa mga gatherings? Besides, tatakbo ang lolo mo for mayor. Tapos kapag nalaman nilang isang anak na magsasaka ang nobya ng apo niya, hindi ba't mas lalong matutuwa ang mga tao? Pero in the first place, bakit pa natin iniisip ang sasabihin ng ibang mga tao? Hindi naman sila yung, Arturo anak, finish your food and we will talk later. Pag-iiba ng usapan ng kanyang ina. Okay? No, Mom. Please do not interrupt me. Hayaan mo muna ako magsalita. Excuse me, Arturo, what did you say? Hinawakan ni Arturo ang nobya sa balikat tsaka lumunok. We are having a baby.
Agad na napahawak ang kanyang ina sa dibdib, dahilan para magpanik ang lahat. Mama! Sunod-sunod na sigaw ng mga tao nasa pagkainan. Maya-maya pa ay bumagsak na lamang sa sahig ang matanda. Dahilan para agad na tumawag ng ambulansya ang isa sa mga kapatid ni Arturo. If something happens, kasalanan mo to. Pagbabanta ng isa sa mga tita ni Arturo bago tumulong sa pag-aasikaso sa nahimatay na matanda. Sabi ko na nga ba't hindi mo na dapat sinabi? Bulong ni Aya tsaka hinawakan ng lalaki sa braso. Alam naman natin na ganito ang magiging reaksyon nila, pero tumuloy pa rin tayo. Pinapalala lang natin ang sitwasyon. I know Mama will be okay. Bulong ni Arturo tsaka hinigpitan ng pagkakakapit sa kamay ng kasintahan. She was just shocked after everything that happened. How's Mama? Agad na sinalubong ng malakas na suntok ang lalaki noong makarating siya sa ospital. Arturo! Sigaw ni Aya tsaka inilalayan ng nobyo. Hindi niyo po siya kailangang saktan. Pwede ba? Huwag ka nga makialam sa away pamilya. Hindi ka naman parte nito. At alam natin na nakikisiksik ka lang naman. Galit na sambit ng lalaki tsaka inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Umalis na nga kayo rito bago pa ako magpatawag ng pulis. Nanay ko ang nasa ospital. Bakit ako aalis? Tanong ni Arturo tsaka bumangon. Ano bang problema ninyo? Nagmahal lang naman ako. Nagmamahalan lang naman kami. Matutustusan ba ng pagmamahal na yan ang kumukulong sikmura nyo pagdating ng panahon? I don't think so. Sabat pa ng isa sa mga tiyahin ni Arturo. Ang problema sa'yo, isa kang matalinong tao pero hinayaan mong paikutin ka ng isang mahirap at oportunistang babae. Kahit anong sabihin nyo, mahal ko si Aya at gagawin ko ang lahat para makasama siya habang buhay. Pagdidiin pa ni Arturo bago maglakad palayo. Kitang-kita ni Aya ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata ng kanyang nobyo at hindi niya napigilan ng malungkot din sa sitwasyong meron ito. Arturo, siguro mas mabuti kung maghiwalay na lang tayo. Agad na natigilan sa pag-inom ng tubig si Arturo at saka napatingin sa nobya na kasalukuyang nagtutupi ng damit. Ayoko na sa sitwasyong to at ayoko na makitang nahihirapan ka. Agad na inikot ni Arturo ang kanyang mga mata at saka nagtungo sa kinaroroonan ng babae. Niyakap niya ito ng pagkahigpit-higpit at saka napabuntong hininga. Bakit mo ba naiisip mo mga yan? Bulong ni Arturo. Gusto kitang makasama habang buhay. Pero bakit tinataboy mo ako? Ayoko lang mamuhay sa ganitong paraan ng anak natin. Kayang-kaya ko siyang protektahan sa mga kamag-anak mo. Pero paano kapag nawala na tayo? Ayoko mamatay ako na may takot sa kung paano nila maaaring tratuhin yung anak natin. Hindi ako makakapayag na ilapag nila ang kahit na anong parte ng katawan nila sa anak natin. Kaya huwag kang mag-alala. Lalayo tayo. Okay? Lalayo tayo sa kanila. Pinanghawakan ni Aya ang pangako ng lalaki at araw-araw ay naging masaya ang kanilang pamumuhay. Tumigil ang dalawa sa pag-aaral sa kolehiyo at naisipan nilang manirahan sa iisang bubong. Kitang-kita ni Aya ang alaga at pagmamahal ng lalaki sa kanya, dahilan para mapanatag ang babae sa kanyang nobyo. Ano sa tingin mo ang magandang pangalan natin sa kanya? Minsan naitanong ni Arturo sa nobya habang nakatayo sila sa terrace. Mas mabuti pa siguro kung pumasok na tayo sa loob, baka maging mahamog na. Paano kung gawin na lang nating Dahlia ang pangalan niya? Tanong ni Aya at saka humawak sa kanyang tiyan. Tingin mo, mukhang maganda ang pangalang Dahlia. Iyan na lang ang ipangalan natin sa magiging anak natin. Dahlia, hindi na kami makapaghintay sa paglabas mo. Bulong ni Aya at saka hinayaan si Arturo na halikan ng kanyang tiyan. Kontento na siya sa ganitong pamumuhay. Hindi man ganong kagarbo, pero hindi din naman ganong kahirap.
Basta't kasama niya ang kanyang mag-ama, ay habang buhay na siyang magiging masaya. Ngunit tila ba naglaho ang lahat noong maimbitahan si Arturo sa kanilang dating bahay. Anong kailangan niyo? Tanong ni Arturo sa kanyang mga tito na kasalukuyan nakaupo sa isang mahabang mesa. Bakit niyo ba ako pinapunta dito? Kailangan ka naming makausap. Gusto makipag-usap ni Mama sa'yo. Mukhang gusto niyo makipag-deal. Mabilis na napatingin sa baba si Arturo at napaisip. Pumasok ka na sa kwarto niya. Mabilis na tumango ang lalaki at saka nagtungo sa pangalawang palapag ng kwarto. Ma? Bati ni Arturo sa matandang nasa kama. Bakit niyo po ako pinatawag? Anak. Sambit ng kanyang ina na biglang napangiti. Sa wakas, andito ka na. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Arturo tsaka lumapit sa nakahigang ina. Arturo, makinig ka. Lumapit ang lalaki at saka tumango. May hihilingin lang sana ako sa'yo. Nakaramdam ng pangangamba ang lalaki, lalo na noong mapansin niyang hinang-hina na ang kanyang ina at para bang nahihirapan na itong magsalita. What is it, Mom? Tell me. You're making me nervous. Please stop dating her, and I will give you everything. May tumulong butil ng luha mula sa mata ng matanda at saka ngumiti. Please, can you do it? Ma'am, why are you saying such things? Reklamo ni Arturo at saka napatayo. Handa na sana siyang umalis, ngunit muling nagwika ang kanyang ina. Alam kong magiging ganyan ang reaksyon mo. Ang hindi ko lang matanggap ay kung bakit kung makaasta kay siya pang mas mahalaga kaysa sa akin. Mabilis na napabuntong hininga ang lalaki at saka napatingin sa sahig. Ma'am, I'm sorry. Bulong ni Arturo at saka napalunok. Kung mahal niyo po talaga ako, tatanggapin niyo po ang desisyon ko. Anak, mamamatay na ako. At yan pa rin ang nasa isip mo. Agad na napaubo ang matanda. At sa pagkakataong yon ay hindi napigilan ni Arturo ang maluha. Noong siya ay lumingon, ay kitang-kita niya ang malungkot na ekspresyon sa kanyang ina. Please do me a favor, anak. Gawin mo to para kay Mama, please. Anong gusto mo? Hiwalayan ko siya? Hindi. Alam kong babalik at babalik ka sa kanya. Agad na napabuntong hininga ang matanda at saka natawa. Ang gusto ko, wag mo na lang silang pansinin. Pwede mo na lamang silang hanapin matapos ang 20 taon. Gusto mo ba akong mamatay sa lungkot? Anak, you will be well. I promise. Pinunasan ng lalaki ang kanyang mga luha at saka napatingin sa singsing na kanyang suot. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to, Mama? Ano sa tingin mong dahilan ng lahat ng to, anak? Bata ka pa. Malayo pang mararating mo. Kung matatali ka lang sa babae at anak ninyong dalawa, ano na lang ang magiging future mo? Matalino ka at madiskarte. At sa mundo ng business, malaki ang gagampanan mong trabaho. Pero tinanong niyo ba ako kung masaya ako sa buhay na to? Hindi ko naman hiniling na maging to. Nakalimutan mo na yata na minsan mo na rin pinangarap na maging isang bilyonaryo. Napatigil sa pagsasalita ang lalaki noong biglang magsalita ang matanda. Totoo nga na nababago ka ng pag-ibig. Pero Mama, saad pa ni Arturo, hindi niyo po naiintindihan. Sila po ang rason kung bakit ako masayang gumigising at pumapasok sa trabaho. Kahit nga puno ng pang-aasar yung mga tao sa office dahil isa akong batang ama, hindi ko sila pinapansin. Kasi alam ko sa sarili ko na masaya ako. At desisyon ko to. Hindi ko na problema kung anong sasabihin nila. Basta ako, masaya ako. Hanggang kailan mo kaya yan masasabi? Darating ang araw na lalaki ang mga magiging anak ninyo at magsasawa na kayo sa isa't isa. Malalaman niyo yung mga pangit na ugali ng bawat isa at mapipilitan kayong maghiwalay dahil hindi na kayo magiging masaya. Mabilis na napalunok si Arturo at saka napakapit sa kanyang bulsa. Ganyan po ba ang naranasan niyo sa dati ninyong asawa?
Naluluhang tanong ni Arturo. Kung ganon marahil, hindi ko nga po talaga kayo masisisi. Tila ba na biglang matanda sa sinambit ng kanyang anak. Anong pangalan ng anak ninyo? Dahlia. Ipapamana ko kay Dahlia ang ilan sa mga businesses ko sa tinapay. Basta't magko-concentrate ka sa pagiging bagong CEO ng ating clothing company. Mabilis na napalunok si Arturo. Alam ng kanyang ina na minsan na rin niyang sinabi kung gaano niyang kagusto na maging CEO. Dahilan para mapangisi ang lalaki. Pag-isipan mong mabuti. Matapos ng ilang minuto ay binuksan na ni Arturo ang pinto ng kwarto at nagsimulang maglakad palayo. Mahal, may problema ba? Nantalang pagmumuni-muni ng lalaki noong kausapin siya ng kanyang nobya. Parang tahimik ka yata. Wala lang. Napakarami ko kasing kailangang tapusin sa trabaho. Nakakapagod. Pagsisinungaling pa ni Arturo tsaka humiga sa kama. Hinawakan ng kanyang nobya ang kanyang braso at tsaka natawa. Ganun ba? Gusto mo ba ng masahe? Umupo ka at ako nang bahala. Malumanay na wika ng babae tsaka inalalayan ng lalaki sa pagtayo. Habang minamasahe siya ng babae, ay masaya itong nagkukwento patungkol sa araw niya. Masaya ang lalaki habang nakikinig, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Kung sakaling pumayag siya sa alok ng ina, ay wala nang sasalubong sa kanya oras na makauwi na siya sa bahay. Ano sa tingin mo? Agad na napatigil sa pagmumuni ang lalaki nung tanungin siya ng babae. Hindi niya na alam kung anong tinutukoy ng babae, dahilan para ipaulit niya ang sinambit nito. Sorry, anong sinasabi mo, love? Ang sabi ko, ano kayong magandang kulay ng crib? Pink o green? Pink kasi yung paborito ko, tapos green naman yung gusto mo, di ba? Napangiti na lamang si Arturo tsaka inayos ang buhok ng kaharap na babae. Kahit ano, okay lang. Ikaw nang bahalang pumili. Green na lang. Sigurado ako magiging kamukha mo yung anak natin eh. Masayang wika ni Aya tsaka nilagyan ng oil ang kamay. Ano nga palang gusto mong ulam bukas? Isang umaga ay nagulantang si Arturo noong biglang tumawag sa kanyang kapatid na si Donnie. Mabilis siyang napabangon at napasugod sa kanyang dating bahay. Nasaan ang mama? Hinihingal niyang wika nung makapasok siya ng mansyon. Arturo, pagtawag ng isa sa kanyang tito. Nakikiusap ako sa'yo. Tuparin mo ang hiling ng nanay mo. Ano hong hiling? Nag-abot ng isang envelope ang kanyang tiyo at nung buksan ito ni Arturo ay tumambad sa kanya ang tatlong salita. Arturo, business, 20 years. Iyan ang huling mga salitang sinulat niya bago siya bawian ng hininga. Hindi napigilan ng lalaki ang mapaluhod at mapahagulhol. Baka naman pwedeng pagbigyan mo na ang nanay mo. Total kayo naman ang dahilan kung bakit bigla siyang dinala sa ospital at lalong lumala ang kalagayan niya. Nasaan ang mama? Pag-iiba ni Arturo ng usapan. Nasaan siya? Nasa kwarto niya. Pinili naming huwag nang pumasok dahil hindi namin kayang makita siya sa ganong sitwasyon. Rinig na rinig ang hagulhol ng bawat individual sa sementeryo. Dapat hindi mo na sinama ang nobya mo. Bulong ng tito ni Arturo sa kanyang pamangkin. Alam naman natin na maaaring hindi maging magandang pakikitungo ng ilan sa kanya rito. Tito, pwede ba? Huwag ngayon. Reklamo ni Arturo habang nakatingin sa libingan. Kamamatay lang ni mama. Huwag ka nang gumawa ng bagay na lalo ko pang ipakalungkot. Sinasabi ko lang nasa isipan ko. Sambit pa ng kanyang tito. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Gawin mo to para sa iyong ina. Kung talagang mahal mo siya, gagawin mo ang hiling niya. Noong mapatingin si Arturo sa kanyang nobya na nakikipag-usap sa mga bata ay hindi niya napigilan ang mapabuntong hininga. Mukhang wala na siyang magagawa kung hindi ang gawin ang nais ng kanyang ina. Ramdam ni Aya ang mainit na pagtingin sa kanya ng ilan sa mga kasambahay. Anong sadya mo rito, Iha? Tanong ng isa sa mga matatanda. At bakit mag-isa ka lang? Ang totoo po niya, nandito po ako para tanungin ko nandito po yung nobyo ko. Isang araw na po kasi siyang hindi umuuwi eh.
Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ko. Hindi naman po ganun klase si Arturo. Oh, hinahanap po ba si Arturo? Agad na napatingin si Aya sa dako ng isang matandang lalaki sa di kalayuan. Wala na siya. Umalis na. Agad na napatayo ang babae at saka napakapit sa kanyang malaking tiyan. Nagsabi po ba siya kung saan siya pupunta? Sa ibang bansa, doon na siya maninirahan. Agad na nanlaki ang mga mata ni Aya nung marinig niyang sinabi ni Tito ng Arturo. Mabilis siyang natawa at napailing. Hindi po ako nakikipagbiruan. Seryoso po ako. Aba, mukha ba ako nakikipagbiruan? Tanong pabalik ng lalaki at saka napabuntong hininga. Nakakaawa ka naman. Hindi ka ba niya nasabihan? Hinihintay siya roon ng nobya niya. Kung sa tingin niyo po ay mapapaikot niyo po ako, dyan po kayo nagkakamali. Kilala ko ho si Arturo at hindi niya magagawa ang mga binibintang ninyo. Kung ganon, paano mo ba ipapaliwanag ang mga to? Tanong pa ng matanda at saka ipinakita ang ilang litrato ni Arturo na may kasamang babae sa restaurant. Nagtatawanan sila at mukhang masaya sa presensya ng bawat isa. Kaibigan niya lang po yan. Huwag po kayong gumawa ng kwento. Please lang. Kahit yata anong ipakita ko, hindi ka naman maniniwala. Ano pang sense, ano? Natatawang sambit ng matanda at saka isinilid ang kanyang cellphone sa bulsa. Mabuti pa magsimula ka na lang muli. Ayoko mamuti ang mga mata mo kahihintay sa lalaking hindi na babalik. Hindi malaman ni Aya kung bakit meron sa loob niya ang nais maniwala sa sinambit ng lalaki. Mahal niya ang kanyang nobyo. Pero hindi niya mapigilan ang maginala dahil hindi naman ugali ng lalaki ang umalis ng walang paalam. Pwede niyo po ba siyang tawagan ngayon para marinig ko po mismo mula sa kanya? Tanong ni Aya sa matanda at saka napalunok. Gusto ko lang pong manggaling sa kanya mismo. Kung yan ang hiling mo, sambit ng matanda at saka nagsimulang mag-type sa kanyang cellphone. Matapos ang 3 beses na pag-ring, sa wakas may sumagot na. Hi Tito, si Arturo po nasa banyo, naliligo. Ano po bang gusto niyong ipasabi sa kanya? Agad na kumulo ang dugo ni Aya ng mga oras na yun. Nagkatinginan sila ng matanda, dahilan para mapangiti ang lalaki. Pwede mo ba siyang katukin at ibigay ang cellphone? No problem po. Matapos ang ilang segundo ay naibigay na kay Arturo ang cellphone. Hello? Noong marinig ni Aya ang boses ng nobyo, ay agad niyang kinuha ang cellphone sa kamay ng lalaki. Arturo, nasan ka? Bakit hindi ka nagpaalam? Panimala ni Aya habang pinipigilan ang kanyang mga luha sa pagtulo. Buong araw ako nag-alala sa'yo. Aya, maghiwalay na tayo. Nanigas ang babae sa kanyang kinatatayuan at napatingin sa baba. Ayoko na sa'yo. Matapos ang lahat? Paano itong baby natin? Umiiyak na wika ni Aya. Please naman kung joke time lang to, itigil niyo na kasi hindi na ako natutuwa. Pwede bang itigil niyo ng lahat ng to? Hindi ako nagjo-joke. At saka, bakit naman ako magjo-joke sa mga ganitong bagay? Ayoko na sa'yo. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala talaga kita gusto. Mabilis na napahawak si Aya sa kanyang labi at saka napailing. Paano mo nagawa lahat ng to? Minahal kita ng buong buo. Binigay ko ang buhay ko. Hello? Hello? Lalo pang nakaramdam ng lungkot sa puso si Aya nang ibaba ng kanyang nobyo ang telepono. Arturo! Arturo? Kita mo na. Ayaw mo kasing maniwala sa akin Sambit ng matanda at saka kinuha ang cellphone sa kamay ng babae. Mabuti pa, bibigyan na lang kita ng pera para makapagsimula ka. Alam ko naman na mabait kang bata. Ang mali mo lang, pumatol ka sa lalaking katulad ng pamangkin ko. Binigyan ng isang malaking briefcase si Aya at habang pinupunasan ng mga mata ay hindi nito napigilan ng magdalaiti sa galit. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Kaya kong palakihin mag-isa ang anak ko. Isipin mo na lang ito ang maaaring maging ambag ng pamangkin ko sa pagpapalaki ng anak ninyo. Kapag hindi mo to tinanggap,
Mapipilitan akong gumawa ng bagay na hindi mo magugustuhan para lang tanggapin mo to. Wala na nga nagawa pa ang babae kung hindi ang tanggapin ng alok ng lalaki. Kinuha niya ang briefcase na naglalaman ng napakaraming 1,000 bill at saka naiyak. Baliwala naman ang lahat ng to kung hindi niya makakasama si Arturo, ang taong nais niyang makasama habang buhay. Iiyak mo lang. Ganon talaga ang buhay. Bulong pa ng Tito Arturo at saka tinapik ang babae. Isa pa, alam naman natin pareho kung gaano kaimportante si Arturo sa mundo ng business. Kung matatali siya sa isang babae, ano na lang ang mangyayari sa kanya? Hindi siya makakausad. Wala nang sinambit pang kahit ano ang dalaga at saka nagsimulang maglakad palayo. Mahirap para sa kanyang magsimulang muli, lalo na't mag-isa na lamang siya sa buhay. Nasanay siyang may kasangga sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. At ngayon ay tila ba nawalan na siya ng direksyon. Pang-ilang bote mo na yan ng alak ha? Balak mo bang mamatay sa kalasingan? Sambit ni Tweety sa kanyang kaibigan na kasalukuyang umiinom ng pang-5 bote niya na ng alak. Hindi naman niya binalak na magpunta sa ganitong sitwasyon. Ngunit dahil sa kagustuhan ng kanyang ina ay napilitan siyang pumayag. Alam kong galit na galit siya sa akin ngayon at hindi ko siya masisisi. Natatawang tugon ni Arturo tsaka tumungga ng alak. Kahit ako, inis na inis sa ginawa at kinilos ko. Ginagawa mo lang naman to para sa anak mo at pati na rin sa mama mo. Iniisip mo yung future ng anak mo. Tapos gusto mo lang to pa rin yung gusto ng mama mo. Alam ko maiintindihan naman yan ni Aya. Ngayon, mag-focus ka muna sa trabaho mo. Nang makauwi ka na at makapagpaliwanag ka kay Aya, okay? Paano ko gagawin yun? Kada kilos ko may nakabantay. Tumingin ka sa bintana at makakakita ka ng 3 lalaki na nakasuot ng kulay black na blazer. Kahit saan ako magpunta, lagi ko silang nakikita. Nung tanungin ko kung sino sila, sinagot nila na alaray sila ng nanay ko. At pinapabantayan niya ako bago siya mamaalam. Sinubukan ni Tweety ang sumulyap sa bintana at laking gulat niya nung makakita ng mga lalaking nakasuot nga ng kulay itim na blazer. Nakakatakot naman yan, sambit ni Tweety tsaka napasarado ng bintana. Wala ka bang choice? Dapat nga maging masaya sila dahil responsable ka namang bata. Ayaw nila kay Aya. Dahil sa katayuan niya sa buhay. Buntong hininga ni Arturo. Wala Ganon talaga. Ganon talaga yung thinking nila. At wala na ako magagawa roon. Tumango si Tweety tsaka nagsimula na sa pagkolekta ng mga bote ng alak. Kaya mo yan, konti pa! Sigaw ng babae kay Aya. Agad na naghabol ng hininga si Aya tsaka bumuelo. Buong lakas siyang umire. Dahilan para malabas na ang bata. Ramdam ni Aya na para bang mamamatay na siya nung mga oras na yon. Ngunit nung makita niyang itsura ng kanyang anak ay hindi niya napigilan na mapangiti. Nung marinig niya ang tunog ng iyak nito ay para bang nagkaroon siya muli ng gana sa buhay. Thank you. Bulong ni Aya at saka unti-unting kinuha ang kanyang anak. Pinagmasdan niya ito habang umiiyak. Dahilan para maiyak na rin siya sa tuwa. Hindi kita iiwan anak. Laging nandito si mama. Bulong ni Aya habang pinupunasan ang mukha ng anak. Ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Mama? Bulong ni Dahlia habang nakatingin sa isang libro. Abala sa pagsasampay ng mga nilaban ng kanyang nanay nung bigla siyang tawagin ito. 6 na taon na ang lumipas noong maipanganak ni Aya ang kanyang anak. At inaamin niyang hindi ito naging madali. Bakit anak? Tanong ni Aya tsaka nagpunta sa lamesa kung nasaan ang kanyang anak. May problema ba? May tatay po ba ako? Tanong ni Dahlia tsaka ibinaba ang hawak na lapis. Oo naman. Paano ka mabubuo kung wala kang tatay? Natatawang tanong ni Aya. Bakit may nagtanong ba sa'yo kung nasaan ang papa mo? Marami po. Lalo po na bukas na yung family day. Malungkot na wika ni Dahlia tsaka napakapit sa libro. Kailan po ba siya babalik? Babalik pa po ba siya?
Kahit gaano kasakit ang pag-iwan ni Arturo sa kanyang mag-ina, ay hindi kailanman pinagsalitaan ng masama ni Aya ang dating nobyo. Naniniwala siyang may dahilan ng lalaki sa kabila ng lahat ng ginawa niya. At kahit ilang taon ang lumipas, ay handa siyang maghintay sa muling pagbabalik nito. Hindi ko alam anak, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Laging iisipin ni Papa ang kapakanan natin, kaya naniniwala akong babalik siya balang araw. Sigurado po ba kayo, Mama? Agad na naglaho ang ngiti sa labi ni Aya. Aminado siyang hindi siya sigurado, pero nais niyang umasa kahit sa maliit na porsyento. Naniniwala ako. Babalik siya, anak. Kinabukasan ay kitang-kita sa mukha ng bata na nalulungkot ito. Napapaligiran sila ng kompletong mga pamilya, dahilan para makaramdam siya ng inggit. Nak, nalulungkot ka ba dahil wala kang papa? Tanong ni Aya sa kanyang anak. Agad naman na nagpakita ng isang matamis na ngiti ang bata at saka umiling. Bakit naman po ako malulungkot? Masaya po ako at kasama ko po ngayon. Alam ni Aya ang bigat na nararamdaman ng anak, kahit na hindi nito sabihin ang kanyang nararamdaman. Gusto niyo po ba ng palamig? Naisipan na lamang ni Aya na yakapin ang anak ng mga oras na yun. Alam niyang mahirap para sa kanilang dalawa ang nangyayari, kaya napagdesisyonan na lamang ni Aya na itigil ang pag-iisip na baka isang araw ay bumalik na ang lalaki. Siguro oras na para tumigil na tayo sa paghihintay, nak. Buntong hininga ni Aya. Hindi na siguro babalik yon. Kahit na lumaki ang bata na walang tatay, ay hindi naging hadlang para kay Dahlia ang bagay na ito. Ngunit isang araw, tila nagbago ang takbo ng kanyang buhay dahil sa isang patimpalak. Congrats, anak! Masayang sambit ng kanyang guro. Handa ka na bang magpresenta sa harap ng maraming tao? Agad na napalunok ang babae at saka napakapit ng mahigpit sa kaniyang hawak na papel. Nanalo siya sa isang essay contest. Pero tila ba hindi siya masaya. Marahil dahil ang paksa ng batimpalak ay patungkol sa mga ama. At dahil hindi niya kilala ang kanyang ama, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang manalo. Deserve ko po ba ito? Agad na napahawak ang babae sa kanyang balikat at saka napangiti. Parang hindi ko naman po deserve na manalo at mapalakpakan dahil hindi ko naman alam ang pakiramdam na magkaroon ng ama. Anak, napakaganda ng essay mo. Nagustuhan ng mga judges ang gawa mo. Tingin mo ba ipapanalo ka nila kung hindi ka magaling? Bakit ba wala kang tiwala sa sarili mo? Agad na napalunok ang bata at saka napatingin muli sa kanyang gawa. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Pahabol pa ng kanyang guro bago siya tawagin upang magbasa sa harapan ng maraming estudyante. Halos maluha siya sa dami ng mga taong nasa harapan niya, ngunit pinilit niya ang sarili na maging komportable. Magandang umaga po, panimula ni Dahlia. Ang essay ko po ay patungkol sa mga ama na nagpursige na pagtaguyod ang kanilang mga pamilya. Paano ka naman nakapagsulat wala ka namang tatay? Dahil tahimik ang paligid, ay rinig na rinig ang mga salitang binitawan ng kanyang kaklase. Kasunod nito ay ang bulong-bulungan sa pagitan ng mga tao sa paligid, dahilan para labis na mabahala si Dahlia. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan, lalo na noong magloko na rin ang mikropono. Biglang nag-feedback ito ng napakalakas, dahilan para mapahawak ang mga tao sa kanilang tenga. Hindi napigilan ng babae ang mapalunok at mapatakbo paalis ng venue. Pakiramdam niya ay napahiya siya ng lubusan sa harap ng napakaraming tao. Simula noong araw na to ay hindi na nagkaroon pa ng lakas ng loob ang bata sa pagharap sa napakaraming tao. Anak, hindi ba't pangarap mong maging guro? Paano mo gagawa yun kung takot ka sa mga tao? Tanong ni Aya sa kanyang anak na kasalukuyang nagsusulat sa isang kwaderno. Anak, paano na lamang kapag nawala na ako? Paano ka matututong tumayo sa sarili mong mga paa? Walang isinagot na kahit ano si Dahlia at saka nagpatuloy lamang sa pagsusulat. Ang totoo niyan, hindi iyon ang unang beses na napahiya siya sa harap ng maraming tao. Sa tuwing nagpe-present siya sa kanilang classroom, ay laging inuulan ng tawanan at tukso
ang kanyang pagsasalita, dahilan para bumaba ang kanyang self-confidence. Anak, kinakausap ka ng mama, bakit hindi ka nagsasalita? Mataas na ang tono ng pananalita ni Aya, ngunit wala pa rin sinasambit ang batang babae. Hindi kita tinuruang maging bastos, hindi ba? Mama, balong ni Dahlia tsaka napabuntong hininga. Ayoko na pong mag-aral. Agad na nanlaki ang mga mata ni Aya tsaka napahawak sa kanyang bibig. Inakala ni Dahlia na magagalit ang kanyang ina. Ngunit sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Hindi naman naiwasan ng batang maiyak ng mga oras na yon. Anak, anong problema? Huwag ka mahihiyang magsabi kay mama, please. Sabit pa ng kanyang ina, tsaka hinigpitan ng pagkakayakap. Mahal na mahal ka ni mama. At hindi ako makakapayag na saktan ka ng kahit na sino. Noong mga panahong yon ay naisipan ni Aya na ilipat sa isang bagong eskwelahan ng kanyang anak. Inakala ni Aya na muling babalik sa dating sigla ng kanyang anak, ngunit mas lalo pa itong naging mahiyain sa bago niyang eskwelahan. Tuwing sinusundo niya ito, ay mag-isa lamang ito naglalakad habang nakayuko. Labis naman na nabahala si Aya, dahilan para kimkimin niya ang stress at pag-aalalang naramdaman para sa anak. Mama, ilang linggo ka na pong inuubo, magpa-check up na po kaya tayo. Yaya ni Dahlia sa kanyang ina na nasa kama. At saka hinang-hina na po kayo, oh. Kaya ko pa anak, huwag kang mag-alala. Wika ni Aya tsaka tumayo mula sa pagkakahiga. Ngunit agad na nahilo ang ginang, dahilan para muli siya mapaupo. Pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang oras, dahilan para mapabuntong hininga siya. Mama, ilang beses ko na po kayo niyayaya na magpatingin sa doktor, pero ayaw niyo naman po. May halong inis sa sambit ni Dahlia. Hinawakan ni Aya ang buhok ng anak at saka napangiti. Anak, simula ngayon, doon ka muna titira sa bahay ng Tita Angel mo, ha? Sambit ni Aya at saka umubo. Kunin mo ang bag na nandun sa may itim na cabinet. Mama, ano pong ibig niyo sabihin? May halong pangambang tugon ni Dahlia. Mama, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Anak, sundin mo ang gusto ko. Kung hindi, magagalit ako. Sambit ni Aya at saka napapikit. Dalhin mo na ang bag na yan at magtungo ka sa Tia Angel mo. Pero paano kayo, Mama? Tanong ni Dahlia at saka pinunasan ng mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ayoko pong iwan kayo rito. Wala pong mag-aalaga sa inyo. Sino nagsabing wala? Sige na. Agad na napakunot noon ang noon ni Angel nung kunin niya ang bag na nasa cabinet. Sobrang bigat nito, dahilan para maisipan niyang tingnan ang laman nito. Natigilan ng bata nung makita niya ang napakaraming 1,000 peso bills. Labis siyang nagtaka kung saan nakakita ng ganitong kalaking pera ang kanyang ina. Dahilan para maghinala siya na ninanakaw niya ito. Mabilis niyang sinarado ang bag tsaka agad na binuhat bago tumakbo palabas ang kanilang bahay. Pumara siya ng tricycle at nung makarating sa bahay ng kanyang tita ay agad siya nitong sinalubong ng may labis na pagtataka. Oh, Dahlia, bakit ka pinapunta ng nanay mo dito ng mag-isa? Tanong ni Angel tsaka sinalubong ang pamangkin. Ang init-init oh, tapos ano ba tong dala mo? May laman ba tong bato? Pinunasan ni Dahlia ang kanyang pawis at saka napabuntong hininga. Sabi po ni Mama, pumunta daw ako rito. Pero nagtataka po kasi mukhang may sakit siya. Tinanong ko po siya kung sinong mag-aalaga sa kanya kapag umalis ako. Pero sabi niya, meron naman daw po. Tita, sumama po kayo sa akin. Tutulungan po natin si Mama. Agad na kinuha ni Dahlia ang braso ng babae at saka akmang aalis na. Ngunit agad na niyakap ni Angel ang bata at natigilan si Dahlia. Lalo na nung marinig niya ang hikbi ng kanyang tita. Tita, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Dahlia. Sumama po kayo sa akin. Tulungan natin si Mama. Bago ang araw na yon ay kinausap na ni Aya ang kanyang kapatid. Hinabili niya na ang kanyang anak
At nais nito na bigyan ng sapat na pagmamahal at respeto si Dahlia dahil napakabait na bata nito. Hindi naman pumayag si Angel, ngunit si Aya na ang nagsabi na ayaw niyang maapektuhan ng mga tao sa kanyang paligid dahil sa kanyang desisyon. Sa oras na maramdaman niya na malapit na siyang mamatay, ay siya na lang ang kusang gagawa nito at nais niyang gawin ito na mag-isa lamang siya. Hindi maintindihan ni Dahlia ang nangyayari, ngunit kinabukasan, tila ba naging malinaw pa sa tubig ang lahat para sa kanya. Sorry, Dahlia. Bulong ni Angel habang nakatingin sa kapatid na nakahiga sa may kabaong. Alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng to. Bakit hindi po kayo sumama sa akin, tita? Tanong ni Dahlia. Kung nakapunta po tayo ng maaga, siguro mapipigilan pa natin si mama. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagpanggap si Angel na hindi niya alam kung anong tinutukoy ng bata. Ngunit labis siyang napaisip kung paano niya ito nalaman. Anong tinutukoy mo? Narinig ko po kayo nag-uusap ng mga pulis kanina at nalaman ko pong nagpakamatay si mama. Humihikbing wika ni Dahlia. Tita, bakit hindi po kayo sumama sa akin? Gusto niyo po bang mamatay si mama? Anak, bakit ko naman hihilingin ang kamatayan ng kapatid ko? Tanong ni Angel. Pero bakit po kayo sumama sa akin para iligtas si mama? Tanong pabalik ni Dahlia. Hindi na nakapagsalita pa si Angel. Alam niyang may punto ang kanyang pamangkin. Dahilan para makaramdam ng ines sa sarili ang babae. May pagkakataon siyang pigilan ng kapatid. Ngunit anong ginawa niya? Hinayaan lamang niya ang kapatid na magdusa at kitilin ng sariling buhay. Simula ngayon, ako nang magiging nanay mo. Bulong ni Angel at saka hinawakan ng kamay ng bata. Lumipas ang maraming taon at nakagraduate na ng high school at kolehiyo si Angel. Ito ay dahil sa malaking tulong ng perang nasa bag. Kumuha siya ng kursong business management at nung naghanap ng trabaho ay napukaw ng atensyon niya ang isang malaking kumpanya. Ang laki naman ng kumpanyang to. Wika ni Dahlia habang nakatingin sa pagkalaki-laking building. Ito na yata ang pinakamalaki sa lahat ng building dito. Excuse me, naliligaw ka ba? Agad na napatigil sa pagmumuni-muni ang dalaga nung may lumapit sa kanyang lalaki. Nakasuot ito ng itim na blazer at meron itong necktie na kulay red. May maayos itong pangangatawan. May pagka-moreno rin, dahilan para mahiya ng kaunti ang dalaga. May ideya po ba kayo kung hiring sila? Ako nga po pala si Dahlia. Tanong ni Dahlia tsaka itinuro ang building. Parang gusto ko po kasing maging parte ng kumpanya na may napakalaki at napakagandang building. Agad na napataas ang kilay ang lalaki dahil sa winika ni Dahlia. Gusto mo maging parte ng kumpanya dahil meron silang malaking building? I don't think isa yung magandang rason para maging parte ng isang kumpanya. Sambit ng lalaki tsaka napabuntong hininga. But yeah, we are hiring. Nagliwanag ang mga mata ni Dahlia at saka napangiti. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng lalaki at saka napangisi. Talaga? Sigurado ka riyan? Noong na-realize ni Dahlia ang kanyang ginawa, ay agad niyang tinanggal ang pagkakahawak sa lalaki at natawa. Ah, sorry po. Sambit ni Dahlia at saka lumayo ng kaunti. Gusto ko pong mag-apply. Follow me then. Matipid na wika ng lalaki at saka nagtungo sa loob. Mabilis na sinundan ng babae ang lalaki. At nung makapasok na sila sa office, ay agad na pinaupo ng lalaki ang babae. May ay napatigil sa pagsasalita ang lalaki nung biglang may pumasok sa kanyang office. Hello, Prem. Eto na nga yun. Natigilan ng dalawa nung may pumasok na lalaking nakaputing polo. Oh, bagong empleyado? Hindi boss, applicant pa lang. Tugon ni Prem. Natuon ang atensyon ng babae sa lalaki, dahilan para agad siyang mapangiti. Dahlia, ito yung boss namin, si Sir Slater. Hello po, Sir Slater. Mabilis na tumayo ang dalaga at saka nagbaw. Ako po si Dahlia Torres. Gusto ko pong maging parte ng kumpanya ninyo. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Gilma Antolin from Hong Kong at Lucila Banabatak. Maraming salamat sa pakikinig. Mabilis na napangwiti si Slater at saka napatango. Matapos ang ilang araw na training at interview, ay tuluyan na ngang natanggap sa trabaho si Dahlia. Dahilan para maisipan niyang ngayaan lumabas ang kanyang tita. Ano namang naisip mo at bakit tayo bigla ang kakain sa labas? Natatuwang wika ni Angel tsaka naupo sa isang bakanting upuan. Pero sa bagay, ilang araw na rin ang lumipas nung kumain tayo sa labas, ano? Natanggap na po ako sa trabaho, tita. Doon po sa kinukwento ko na malaking building, kaya naisipan ko pong ilibre kayo. Masayang wika ni Dahlia at saka inayos ang kanyang buhok. Ano pong gusto niyong kainin? Libre ko na po. Mabilis na natawa si Angel tsaka napailing. Aba, ayos yan na. Masaya ako tatanggap ka na bilang sekretary. Alam ko matutuwa ang mama mo kung saan man siya ngayon. Sagot ni Angel at napabuntong hininga. Pero wag mo masyadong persahin ang sarili mo na gawin ang best mo, ha? Okay lang naman mapagod minsan, okay? Agad na tumango si Dahlia at saka napangisi. Nako, tita, ang swerte na magiging asawa mo. Sabit ni Dahlia at saka umiling. Oo nga pala, wala ka bang balak na mag-asawa? Tumatanda ka na. Agad na nanlaki ang mga mata ni Angel at saka napahawak sa kanyang pisngi. Matagal ko na rin pinag-isipan kung mag-aasawa ba ako o hindi. Pero sa tuwing tatanungin ko ang sarili ko, parang ang tanging sagot lang na naisip ko ay hindi. Buntong hininga ng nakatanda at saka ngumuso. Masaya na ako na mag-isa at makita kang lumaki. Pero paano po pag nag-asawa na ako? Maiiwan ka na lang mag-isa. Malungkot na wika ni Dahlia. Sino mag-aalaga sa'yo? Ayoko namang mag-asawa o mag-anak lang para may mag-alaga sa akin. Gusto kong mag-asawa para maramdaman kong mahalin at magkaroon din ako ng taong mamahalin. Sagot ni Angel. Ang taray mo naman, tita, pero huwag kang magsasalita ng patapos. Baka mamaya magulat ka na lang na nahulog na pala yung loob mo sa isang tao. Sabit ni Dahlia at saka napatingin sa menu. Siguro kailangan na po nating umorder. Alam mo, tama ka, hindi pa naman ako ganong katanda. Kaya hindi pa huli ang lahat. Tumatangong wika ni Angel at kinuha ang menu. Noong mga pagkakataong yon ay naisip ni Dahlia na marahil meron ng tao sa isipan ng kanyang tita habang pinag-uusapan nila ang mga bagay na yon. Tita, pwede po ba ako magtanong? Pag-iiba ng usapan ni Dahlia. Kung okay lang naman pong malaman. Ano yan? Tanong ni Angel tsaka inilapag ang hawak na menu. Nakakatakot naman po ang tono ng boses mo, parang napakaseryoso mo naman. Yung bag po na may lamang napakaraming pera, pwede ko po bang malaman kung kanino po galing lahat ng yan? Natigilan si Angel nang marinig ang tanong ng dalaga. Yung dala ko po nung pumunta ako sa bahay ninyo. Agad na napakunot noo si Angel tsaka agad na umayos ang upo. Gusto ko lang po sanang malaman kung galing po ba yun sa masama o hindi. Dahil sa totoo lang nagigilty po ako. Paano kung ninakaw pala yun ni mama para sa akin? Paano kung kailangan ng may-ari yung perang yun tapos kinuha natin? Hindi na iwasan ni Angel ang manlambot nung marinig ang sinabi ng dalaga. Tunay ngang meron itong bukal na puso. Anak, huwag kang mag-alala. Para talaga yun sa'yo. Sambit ni Angel. Nagmula iyon sa pamilya ng papa mo. Kilala niyo po yung pamilya ng papa ko? Tanong ni Dahlia at saka napakunot ang noo. Pwede niyo po ba akong dalhin sa kanya? Anak, naisin ko man pero hindi ko rin alam.
Bumuntong hininga si Angel na hindi ko nga alam kung anong pangalan ng tatay mo. Basta ang naalala ko lang, binigay iyan sa mama mo noong buntis siya. At umiiyak siyang pumunta sa bahay ko. Nalaman niyang may ibang babae ang papa mo. Mabilis na napakagatlabi si Dahlia at saka nandumo. Pero, kahit na ganon, ilang araw pa rin naghintay si mama. Ha? Anong ibig mong sabihin? Umaasa siya na babalik si papa. At tumagal yan ng ilang taon. Bumuntong hininga si Dahlia. Awang-awa ako sa kanya. Pero ano bang magagawa ko? Gusto niyang maghintay. Hanggang sa kusa na lang siyang napagod. Pinunasan ni Dahlia ang kanyang mga mata at saka umiling. Sobrang sakit para sa akin na makitang ganun si mama. Para akong sinasaksak ng ilang beses. Agad na hinawakan ni Angel ang braso ng dalaga at saka napabuntong hininga. Alam ko may galit ka pa sa papa mo matapos ang lahat. Pero hayaan mong manggaling sa kanya mismo ang dahilan ng lahat. Malay natin, may dahilan kung bakit niya nagawa ang mga bagay-bagay. Pero tita, anong ipapaliwanag niya sa ginawa niyang iyon? Niloko niya si mama. Nung buntis pa siya, tingin mo ba tama yun? Anong kailangan pang ipaliwanag doon? Tanong naman ni Dahlia at pinunasan ng mga mata. Mabuti pa siguro bumili na tayo ng pagkain. Ang drama natin. Dahlia, natapos mo na bang pinapagawa sa'yo ni Sir Slater? Kailangan niya na yun ngayon. Bungad ni Prim nung pumasok si Dahlia sa office. Kung tutuusin, mas stricto pa nga si Prim sa pagpapagawa ng mga paperworks kay Dahlia kaysa kay Slater na boss nila. Tapos na po. At Dedeng na lang pong itawag niyo, sir. Tugon ni Dahlia tsaka umupo sa kanyang cubicle. May pending tasks pa po ba kayo? Ako na lang po ang gagawa kung busy po kayo. First of all, this is a professional setting, so tatawagin kitang Dahlia. Second, ayoko. Ako ang gagawa ng tasks ko. At ayoko may nangingialam. Agad na tumango naman si Dahlia tsaka kinuha ang isang folder. Also, Dedeng might sound inappropriate kapag narinig ng ibang tao, right? Dedeng! Natigilan ng dalawa nang may magsalita. I saw your paperwork and they were all pretty good. I think okay yung marketing strategy na present mo. Do you mind if gumawa ka ng prototype for it? Mabilis na napatingin si Dahlia kay Prim at kita sa mukha nito ang pagkagulat. Sino nga bang mag-aakala na ang tatawag kay Dahlia ng Dedeng ay walang iba kundi ang boss nila? Sure thing, boss. I will start the draft na po. Sambit ni Dedeng tsaka umupo sa kanyang swivel chair. Nice! Thank you, Dedeng. Sambit pa ni Slater tsaka umalis. Noong makalayo, ay hindi naiwasan ni Prim ang mapakunotong noo. That's crazy. Matagal na kami nagtatrabaho ni Slater but he never called me by my nickname. Bulong ni Prim, tsaka inayos ang necktie. That's weird. Ano po bang nickname ninyo? Penoy? Agad naman natawa si Dahlia, dahilan para mapakunotong noon ng binata. I'm sorry, but what's funny? Agad na tinanggal ni Dahlia ang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Sa kakatawa. Oh, wala naman po, overacting lang po ako. Tugon ni Dahlia. Dahil po ba paborito niyo ang Penoy? Pinaglihi kasi ako sa Penoy and besides, wait. We're not even friends. We are just co-workers. So stop talking to me. Masungit na sambit ni Prim, tsaka nagsimulang maglakad palayo. Hindi na iwasan ni Dahlia na maisip na may pagka-cute ang lalaki dahil sa mga kinikilos nito. Sinundan na lamang niya ng tingin ng lalaki habang nakangiti. Saan po kayo, miss? Tanong ng tricycle driver na makapasok siya sa loob ng isang tricycle. Sa may manggahan lang po, tapat ng sikat na convenience store. Tugon ni Dahlia tsaka ngumiti. Mabilis siyang napatingin sa orasan niya bago umayos ng upo. At ikaw ba yung kasama ni Angel sa bahay? Nako, napakabait ang babae yan.
Sambit ng tricycle driver tsaka nagsimulang pumadyak. Kaano-ano mo yun? Paano niyo po nakilala ang tita ko? Madalas kasi siyang bumili ng gulay malapit sa paradahan ng tricycle sa may kanto. Nagkulang yung dalang pera ng lola ko. Siya muna yung nagbayad. Hindi na nga pinabayaran eh. Agad na napangiti si Dahlia sa nalaman. Nako, totoo pong napakabait ng tita ko. Maganda pa. Dagdag ni Dahlia. Oo nga eh. Teka, may boyfriend na ba yon? Tila ba nabigla si Dahlia sa sinambit ng lalaki? Dahilan para agad siyang mapangisi. Hindi naman sa... Pero kasi, wala pa po. At hard to get si tita. So, kung magtataka kayo manligaw, mag-isip-isip po muna kayo. Nakangising wika ni Dahlia. Pero sigurado naman po ako na kapag napa-oo niyo po siya, habang buhay kayong magiging masaya. Napasarap ang kwentuhan ng dalawa. Dahilan kung bakit noong makarating na sila sa bahay ni Angel, ay tila ba napakabilis lang ng biyahe. Andito na po pala tayo, salamat po. Inabot ni Dahlia ang bayad niya at saka nagtungo na sa loob ng bahay. Noong buksan niya ang pinto ay nakita niyang nagtatahe ang kanyang tiyahin. Oh, bakit grabe ngisi mo riyan? Anong magandang mangyari? Tita, di mo naman sinasabi na meron ka palang admirer? Asar ni Dahlia tsaka naupo sa tabi ng kanyang tita. Agad na kumunot ang noon ng nakakatanda at napalapag ng kanyang hawak na damit. Anong pinagsasasabi mo riyan? Tanong ni Angel tsaka inayos ang kanyang salamin. Ang tanda ko na para magkaroon ng admirer. Tita, age doesn't matter. Ika nga nila. At saka mukha namang mabait yung lalaking yun, ano? Asar pa ni Dahlia. Sabay tapik sa balikat na babae. Naksama ng haba ng hair? Teka, sino bang tinutukoy mo? Tanong ni Angel tsaka tinanggal ang kanyang salamin. Sabihin mo nga, sino bang lalaking tinutukoy mo? Yung tricycle driver sa may kanto, si Kuya Ricky. Kitang-kita ni Dahlia ang pag-iiba ng ekspresyon ng babae, dahilan para magtaka siya. Teka, bakit ganyan ang ekspresyon mo? Gusto mo ako magkagusto sa lalaking yon? Sabi nga ng mga kapitbahay natin, napakaraming naging girlfriend nun. Gwapo nga, babaero naman. Agad na dahan-dahan tumango si Dahlia. Hindi nga ako nag-asawa dahil ayoko maloko. Maghahanap pa ako ng sakit sa ulo. Aba, wag na lang. Sa bagay, kahit di naman ako ayoko ng katulad niya. May point din naman kayo, tita. Bulong ni Dahlia. Pero, sigurado po ba kayong totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay natin? Paano kung hindi naman pala totoo mga yon at napagbintangan mo si Kuya Ricky ng mga bagay na hindi naman niya ginawa? Napatigil si Angel noong mga oras na yon at napaisip. Hello, good morning! Bati ni Dahlia sa kanyang mga katrabaho. Nagbaon ako ng kakanin, baka gusto niyo. Pag-aalok pa nito habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga katrabaho. Mainit-init pa yan. Bakit tila yata late ka ngayon, Dahlia? Masungit na bunga di Prim sa babaeng kakapasok lang ng office. 8 a.m. ang pasok hindi 8:20. Sorry sir, traffic po kasi kaya naisipan ko pong bumili ng kakanin at magdala sa inyo. Sambit ni Dahlia at saka nagbigay ng isang tray ng kakanin. Masarap po yan. No, I'm full. Thanks. Gawin mo na yung pinapagawa ko dahil June na yun ngayon. Sambit pa ni Prem at saka nagsimulang maglakad paalis. Ngunit nung maamoy niya ang nakakatakam na halimuyak ng kakanin, napatigil siya. Nako, salamat Dahlia. Hindi ako nag-umagahan. Masarap ito sa kape panigurado. Masayang wika ng isa sa mga katrabaho ni Dahlia habang binubuksan ang wrap ng kakanin. Tara, kape tayo. Natigilan ng pag-uusap ng dalawa nung umubos si Prim. Mabilis na nagkatinginan ng dalawa at agad na napangiti. Sorry sir. Paghingi ng tawad ni Dahlia. Gagawin ko na po yung tasks na binigay ninyo sa akin. Can I have a favor? Nahihiyang sabit ng lalaki.
Tinitigan siya ni Dahlia. Wari ba may hinihintay kung ano ang nais niyang sabihin. Can you bring some in my office too? Magsasalita na sana si Dahlia, ngunit biglang sumulpot ang kanilang boss sa si Slater. I have been looking for you everywhere. Oy, Dideng! You're here too? Hindi naman napigilan ng ilan sa kanilang mga katrabaho ang matawa nang marinig nilang tawagin ng kanilang boss si Dahlia bilang Dedeng. What's funny? Agad na umili ang mga office workers tsaka bumalik sa kanilang mga gawain. Hey, are you all ignoring me? I am asking you something. Well, I think the main reason would be because you called her by her nickname, which is something we don't usually do. Sagot ni Prim tsaka napabuntong hininga. I mean, this is a professional workplace after all. Oh, I see. So what's the problem there? We are friends here in the workplace, right? Boss, we are not friends here in this workplace. Mabuti pa gawin na lang natin yung mga kailangan natin gawin. And time is ticking. Don't be a stick in the mud. Asar pa ni Slater sa katrabaho. Let's chill. Right, Dahlia? Mabilis na tumango si Dahlia tsaka inalok ang hawak na kakanin. Try niyo po tong kakanin. Kumuha ng isang kakanin ng lalaki tsaka nagsimulang maglakad palayo. Pinagmasa na lamang lahat ng lalaki at unti-unting mawala sa kanilang paningin. Alam mo, dapat dalasan pa natin yung pagkain at pag-inom ng kape ng sabay-sabay. Hindi lang tayo magiging close at magkakaroon ng bond. Magiging komportable rin tayo sa isa't isa. Sambit ni Slater habang nakatingin kay Dahlia. Pansin ng karamihan na madalas kong sumulyap ang lalaki kay Dahlia, lalo na kapag ito ay nagtatrabaho. Dahilan para maisip nila na may pagtanggi ito rito. Agad na tumango ang iba pang mga empleyado. Dahilan para tumango na rin si Dahlia. Dahlia, nagustuhan pala ng isa sa mga investors natin yung ginawa mong poster para sa bago nating produkto na cookies. Tinanong niya kung sino ba daw ang nasa likod ng obra na yon. Kaya ibinigay ko ang pangalan mo. Agad na nagliwanag ang paningin ni Dahlia at saka napahawak sa kanyang labi. And he wants to meet you next week. Agad namang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Dahilan para agad namang makaramdam ng hiya si Dahlia. Everyone, let us continue doing well para hindi lang si Dahlia ang mapansin ng mga investors natin. Sambit pa ni Slater bago uminom ng kape. You are doing well, Dahlia. Dahlia? Napatigil sa pagdodrawing ang dalaga nung bigla siyang tawagin ng katrabaho. May chika ako sa'yo. Tumingin muna sa paligid si Dahlia tsaka inurong ang kanyang swivel chair patungo sa kinaroroonan ng katrabaho. Ano yun? Mukhang importante ah. Tanong ni Dahlia tsaka inilapit ang tenga. Feeling ko, type ka ng boss natin. Wika ni Ara at tsaka tumingin sa paligid. Tingnan mo oh. Ipinakita ni Ara ang maraming litrato sa kanyang cellphone at karamihan ng mga ito ay laging nahuhuling nakatingin si Slater kay Dahlia. Baka naman nagkataon lang. Tanong ni Dahlia at saka napakamot ang kanyang noo. Huwag naman tayong gumawa agad ng issue. Sige, paano mo naman ma-explain yung halos 100 plus photos natin na lagi siyang nakatingin sa'yo? At this point, magugulat pa ako pag malaman kong wala siyang gusto sa'yo. Tanong ni Ara at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Nak, haba ng hair. Agad namang namula si Dahlia, dahilan para lalo pa siyang asarin ng kaibigan. Pero ingat ka, sabi raw may pagkababaero yang si Sir. Sambit ni Ara at saka tiningnan ang kanyang mga kuko. May girlfriend pa yan ngayon. At nagtinuna. Pero base sa nakikita ko parang type ka niya. Pero wala naman akong gusto sa kanya tsaka hindi naman kami nagkakaroon ng oras sa kami lang. So hindi nila ako pwedeng sabihan na side chick ako. Tugon ni Dahlia tsaka umusog palayo. Nakakainis naman, bakit nga ba napakaraming lalaki ang hindi makontento sa isa? Ganun talaga. Nature na talaga ata ng mga lalaki ang maging ganon. Kahit sa ayaw at sa gusto natin, pero we all know na mali naman talaga yon. Sabit pa ni Ara, tsaka siniko ang dalaga.
Kaya please lang, mag-iingat ka, okay? Ayoko makita kang umiiyak one day dahil sinaktan ka ng boss natin. Salamat, Ara. Sambit ni Dahlia tsaka tinapik ang likod ng katrabaho. Natigil sa pag-uusap ang dalawa. Noong biglang sumulpot ang sa kanilang likuran si Prim. Get up guys, may bago tayong employee. Kailangan daw salubungin siya. Sambit ni Prim at saka ipinagbuhol ng dalawang braso. Huwag niyo akong tanungin kung bakit, hindi ko rin alam. Bagong manager? CEO? Pagkaklaro ni Ara. Malamang big time yun kasi kailangan pa nating salubungin. Not really, kapareho niyo lang siya. But since may connection siya rito, she wants to be treated like a god. 2. Buntong hininga ni Prim. So get up now. Mabilis na napatayo ang dalawa tsaka nagtungo sa kinaroroonan ng ilang mga empleyado. Tumayo sila na para bang mga guard sa isang palasyo. At nung may tumigil na sasakyan ay napatigil din sila sa pag-uusap. Maya-maya may lumabas sa babaeng naka-black shades at pink na dress. Meron itong kulot na buhok at may touch of red ang kulay nito. Dahilan para lalo pang magningning ang nakakasilaw na puti nito. Grabe, parang manika. Bulong ni Ara. Baka anak yan ng isa sa mga boss natin? Laking gulat ni Dahlia nang salubungin ito ni Slater at halikan sa labi. Akala niya ay wala siyang nararamdaman para sa lalaki. Pero laking gulat niya nung makaramdam siya ng kirot sa dibdib. Oh, si Miss Shara pala yan. Hindi ko agad siya nakilala. Bulong ni Ara. As you can see, yan ang girlfriend ni Sir Slater. Kaya siguro may pa-red carpet kasi girlfriend niya yung papasok dito. Nagsimula na nga maglakad ang babae. At noong magtagpo ang kanilang mga mata ay pansin niyang kakaibang paraan ng pagtitig ng babae sa kanya. Nginitian ni Dahlia ang babae at saka tumungo. What's your name? Natigilan si Dahlia ngunit agad siyang sumagot. Dahlia po, ako po si Dahlia. Oh, so you are that girl. Mabilis na naglaho ang ngiti sa labi ni Dahlia nung makita niyang pag-iiba ng reaksyon ng kaharap na babae. I see. What do you mean po? Tanong ni Dahlia tsaka napakunot ang noo. Why are you referring me as that girl? Tinitigan siya muli ni Shara. Ngunit sa pagkakataong to ay mula ulo hanggang paa na dahilan para makaramdam siya ng iya. Love, what are you doing? You're scaring Dahlia. Bulong ni Slater tsaka inalalaya ng nobya. You should go and check out our office. Why? Are you afraid na baka may malaman ako? Tanong ni Shara at saka ipinagbuhol ang dalawang braso. No, just kidding. I know you won't do that to me. I doubt that you would cheat on me, right? Ngumiti ito ng muli tumingin sa dako ni Dahlia. Especially sa babaeng to. She is too, normal for you. Pare-pareho lang naman tayong nagtrabaho dito sa office na to. Pero ba't may sarili siyang office? Reklamo ni Ara habang pumipindot sa laptop. Jojowain ko na nga lang din yung boss a-applyin kong bagong kumpanya. Agad naman natawa si Dahlia at saka napailing. Tapos ano? Meron ding isang tao na maghihimutok ng galit dahil nabigyan ka ng pansin. Gusto mo bang maranasan yon? Tugon naman ni Dahlia at saka isinandal ang kanyang baba sa palad. Ay nako, okay lang yan. Sa'yo na lang tong cubicle ko kapag umalis na ako rito. What? Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang may pagsalita. You are planning to resign? Agad na natawa si Dahlia at saka umaling. Kapag lang naman po, hindi ko naman po sinasabing magre-resign ako. But you tried to think of resigning, right? Tanong pa ng binata. That's a pity. No, I will not resign po. Bago pa lang po ako rito after all. Sinong magre-resign? Natigilan ng tatlo nang may lumitaw na isang lalaking nasa 40s. Kakausapin ko magre-resign. Mr. Wang, magandang umaga po. Kailan po kayo dito sa Pilipinas? Napansin ni Dahlia na agad nagbigay respeto si Prim, dahilan para mapabaw na rin siya. Hindi po na-inform si Slater na bibisita kayo. Sana nagpa-catering po kami.
Okay. Nagpa-red carpet pa nga kayo. Natatawang wika ng matanda. Dahilan para magkatinginan ng tatlo. Teka. Bago ka ba rito, Iha? Parang hindi kita nakita rito dati, ah. Magandang umaga po, Sir Wang. Bati pa ni Dahlia tsaka ngumiti. Bago lang po ako rito. Ako po si Dahlia. Agad na nag-ibang itsura ng lalaki. Dahilan para mabahala ang tatlo. May problema po ba? Tanong ni Dahlia. Bigla pong nag-ibang itsura ninyo. Agad na umiling ang lalaki tsaka ngumiti. Wala naman, nagagandahan lang ako sa pangalan mo. Mabilis na ngumiti si Dahlia tsaka tumango. Siya, mauuna na ako. Mabilis na sinundan ni Prim ang matandang lalaki. Dahilan para maiwan ang dalawa na nakatayo. I am sorry, Prim. Did I disturb you? Bungad ng matandang lalaki na makapasok si Prim sa office ng matanda. I want to ask something lang. Umupo ang binata sa isang kulay itim na sofa at saka ngumiti. No sir, you didn't. Busy lang po si Slater kaya ako po ang pinapunta niya. Tungkol po saan yung pag-uusapan natin? Tanong ni Prim. Pwede ko po makuha ang impormasyon ni Dahlia? Natigilan si Prim ng mga oras na yon. Marahil dahil ang una niyang naisip ay may pagtangi ang kanyang boss sa babaeng nakuha ang atensyon niya. May gusto po ba kayo sa kanya? Hindi malaman ni Prim kung paano lumabas ang mga salitang yon mula sa kanyang bibig. Marahil ay nais yung bakuran si Dahlia kahit wala namang sila. Hindi. May gusto lang akong kumpirmahin. Tugon ng matanda. May kakilala kasi akong Dahlia ang pangalan noon. Kung may kilala po kayong Dahlia noon, malamang isa pa lamang siyang bata noon. Wika ni Prim. May kailangan po kayo sa kanya o sa magulang niya? Agad na natawa si Mr. Wang at saka umayos ang pagkakaupo. Ikaw may gusto ka ba kay Dahlia? Agad na namula ang binata. Dahilan para agad niyang ayusin ang kanyang salamin. I see. Nais ko lang namang malaman kung siya bang nawawala akong anak. Nanigas si Prim sa kanyang kinauupuan nang sabihin nito ng kanyang boss. Makakaasa ba ako sa iyo na sa atin lang to kung sakaling siya nga ang anak ko? Agad na inalala ni Prim ang mukha ng dalaga at noong sumulyap siya sa mukha ng matanda ay may kaunting hawig nga ang dalawa. May pagkakahawig nga po kayo, bulong ni Prim at saka napangiti. Ano pong gusto niyong malaman patungkol sa kanya? Dala ko po ang laptop ni Mr. Slater. Tamang-tama. Nandito po yung mga files na maaaring makatulong. Tugon naman ni Prim at saka agad na nilabas ang laptop mula sa lagayan. Ano pong nais ninyong malaman? Lahat. Lahat ng patungkol sa kanya. Nakangising sambit ng matanda. Kamusta ka, tita? Bakit parang nakabusangot ka riyan? Noong maabutan ni Dahlia ang kanyang tita na nakasimangot, ay agad niya itong nilapitan. Ano pong problema? Marami. Bulong ni Angel na labis ay kinabahala na nakababatang babae. Anong gagawin ko? Ano po bang problema, tita? Tanong ni Dahlia. Sabihin niyo po para malaman natin kung ano pong pwede natin gawin. Wala akong mapili kung anong dapat kong suotin na damit sa date namin. Agad na napapuntong hininga si Dahlia dahil sa narinig niya. Inakala niya magiging malubhan ang problemang hinaharap ng kanyang tita. Dahilan para agad siyang mapahiga sa sofa. Date niyo ba nung tricycle driver? Tanong ni Dahlia. Akala ko ba ayaw mo rin dahil playboy? Nalaman ko na siya palang niloko at yung mga babaeng naluloko sa kanya, dating taga dito. Pinagkalat na siya raw ang nagloko at agad na pinaniwalaan naman ng mga tao nasa paligid nila. Paliwanag ni Angel. Kasama ng babaeng yun. Kapag ako talaga nakakita sa kanya, sasabunutan ko siya. Hindi naman naiwasan ni Dahlia ang matawa. Hindi niya inakala na magiging ganito ang kanyang tita sa oras na mahulog na ito sa isang tao. Hinay-hinay lang, tita. Hindi pa kayo niyan,
At siguraduhin mo munang totoo ang sinasabi niya, ha? Pagbibigay paalala naman ni Dahlia tsaka bumangon sa pagkakahiga. Maliligo na po ako at kakain tayo sa labas. Okay lang po ba? Talaga? Nako, marami tayong pag-uusapan. Agad na napangiti si Dahlia tsaka agad na nagtungo sa banyo. Bilisan mo, Dahlia, at ide-detalye ko ang pinag-usapan namin kanina sa gulayan. Hoy, okay ka lang? Doon ka kaya muna sa clinic? Sabit ni Ara sa kaibigang nakahawak sa tiyan. Baka ma-jebs ka dyan sa upuan mo. Huy, yung bunganga mo naman. Saway ni Dahlia sa kaibigan tsaka natawa. Agad siyang bumangon tsaka kinuha ang isang kit. Yung tita ko kasi kung ano-anong in-order kagabi nung kumain kami sa labas eh. Ay, speaking of lakas. Kakain daw mamaya sa labas, date daw ni Sir Slater. Kayo na lang, kita mo na yung kondisyon ko. Natatawang sambit pa ni Dahlia tsaka nagsimulang magtungo sa banyo. Noong tuluyan na makaupo sa bowl, ay nabigla siya noong may padabog na nagbukas ang pinto. Alam mo, I'm starting to get pissed off. Bakit ba kailangan laging kasama yung babaeng yon? I already told him na ayoko na may kasama yung babaeng yon and still, balak niya pa rin imbitahin. Wala naman sanang balak na makinig sa chismisa ng dalaga, pero para bang chismis na mismo ang lumalapit sa kanya. Do you think they sleep together? Alam mo, I'm starting to think na oo. Since why would he be so worried kung makakapunta man o hindi yung girl, diba? I knew it. Nung nakita ko pa lang siya sa may carpet, alam ko may kakaiba na talaga sa babaeng yan. What a slut. What is her name, by the way? Dahlia? Nalaki ang mga mata ni Dahlia noong oras na iyon. Lalo pang sumakit ang kanyang tiyan sa kaba. Her name sounds awful. But I think she is a great co-worker. Last time she gave us a lot of kakanin and it was so good. Bitch, I can give you millions of kakanin. Okay, let's go na. Baka dumating pa yung boyfriend ko at makitang wala tayong ginagawa. Nung makarinig ng sunod-sunod na yapak palayo, si Dahlia ay agad na siyang nakahinga ng maliwag. Oh, kailangan mo ng gamot? Tanong ni Ara sa kaibigang parang nalabas na ang lahat ng tubig sa katawan. Ang putla mo, te. Uminom kaya ng maraming tubig. Narinig kong pinag-uusapan ako sa CR. Bulong ni Dahlia. Anong gagawin ko? Ha? Wala ka naman dapat gawin. Wala ka naman ginagawang masama, hindi ba? Teka, tungkol saan ba yung pag-uusap nila? Tugon ni Ara tsaka hinubad ang earphones. Huwag mong sabihin sina Meshara yung mga yon. Tumpa ka. Sila nga. Parang lumalabas tuloy na kabit ako ni Slater. Mahinang tugon ni Dahlia tsaka napahawak sa kanyang noo. Ano bang dapat kong gawin? Huwag na kaya akong pumunta mamaya. Kapag hindi ka pumunta, paniguradong pipilitin ka ni Sir Slater. At iisipin na lang, paimportante ka nga. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang at gawin mo ang best mo para hindi mapansin. Ayoko. Maraming tao mamaya at baka pahiyain pa nila ako. Agad na pinatunog ni Ara ang kanyang mga kamay at leeg. Aba, subukan lang nila. Nag-aral yata ako ng karate nung bata. Nako, Ara. Ayoko madamay ka pa. Hindi na lang ako pupunta. Idadahilan ko na lang yung pananakit ng tiyan ko. Total, masakit naman talaga. Oo, sige. Ikaw ang bahala. Sambit ni Ara tsaka muling isinuot ang earphones. Noong magsimula ng papuntahin sa lobby ang lahat ng mga empleyado sa pamamahala ni Slater, ay agad na nagpunta si Dahlia sa headquarters upang humiga sa isang kama. Hihintayin na lamang niya makaalis ang grupo bago lumabas. Ay, nako. Ano bang ginagawa ko? Wala naman akong ginawa sa kanila. Sa kanya na yung lalaki yun. Wala naman akong balak agawin yun. Mabilis na ipinikit ni Dahlia ang kanyang mga mata at saka umayos sa pagkakahiga. Sakit na nga ng tiyan ko. Uunahin ko pa sila. Ano sila? Sinuswerte? Dahlia? Agad na nanlaki ang mga mata ni Dahlia at napatingin sa katabing kama na hahati ng isang puting kortina. Bakit ka nandito? Nung iusog ang kortina ay agad na nawala si Dahlia nung makita niya si Prim na nakahiga rin sa kama.
Wala po akong balak sumama. Masakit ang tiyan ko. Sambit ni Dahlia. Kayo po? Wala lang. Ayoko lang din sumama. Tugon ni Prem at saka tinanggal ang salamin. Sinong kaaway mo? At para bang galit na galit ka kanina. Report na ba natin? Naku, wala lang po yun. Normal lang naman po ata yun sa workplace. Tugon ni Dahlia. At saka bumangon sa pagkakahiga. Bakit po ayaw niyong sumama? Hindi ko sasabihin hanggat hindi mo sinasabi kung sino yung kaaway mo. Pakikipagkasundo ni Prem. Mabilis na tumango si Dahlia at saka umayos ang upo. Okay, hindi ko na lang po tatanungin kung sino. Ang daya mo naman. May halong inis na wika ni Prem. Sabihin mo na kasi, sino ba yung nanggugulo sa'yo? Ayoko na pong palakihin pa yung gulo. Medyo okay naman po kami. Baka ako lang yung nag-a-assume na hindi kami okay. Magsasalita pa sana ang binata, ngunit biglang may nagbukas ng pinto. Dahilan para agad silang matigilan. Oh, andito lang pala kayo. Tara na, baka umalis na yung bus. Nagkatinginan sina Prem at Dahlia dahil wala naman silang plano na sumama. Hindi na lang kami sasama. Sambit ni Prem. May gagawin pa kasi kami. Pwede bang hindi kayo sumama? Syempre hindi. Tugon ni Slater at saka agad na pumasok sa loob upang hilahin ng dalawa patayo. Hindi kayo pwedeng humindi. Naintindihan niyo? Marami pa kaming kailangang asikasuhin. Reklamo ni Prem tsaka tinanggal ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Hindi ba, Dahlia? Opo, tama si Sir Prem. Marami pa kaming kailangang ayusin. Kaya hindi kami pwedeng sumama. Nakangising sambit ni Dahlia. Enjoy na lang po. Kahit anong pagtanggi ng dalawa, ay napunta pa rin sila sa isang mini bar. Magkatabi silang uminom ng alak habang pinagmamasa ng mga katrabaho nagkakasiyahan. Hindi ko alam kung nakalimutan ko. Pero ano nga ba ulit ang dahilan kung bakit tayo nandito? Tanong ni Dahlia. Ang totoo niyan, ayoko talagang sumama dahil ang sakit ng tiyan ko. Agad naman na nasamid si Prem sa sinabi ng dalaga. Dahilan para agad na abutan siya nito ng isang panyo. Thank you. Bulong ni Prem tsaka pinunasan ng labi. Di ko lang inaasahan na sasabihin mong masakit ang tiyan mo. Sa harap pa mismo ng nakakataas sa'yo. Sorry po. Medyo naging komportable lang po kasi ako sa inyo. Hindi naman naiwasan ni Prem ang mapangiti nung sabihin ito ng dalaga. Agad niyang hinarangan ang muka at nagkunwaring nahilo ng kaunti dahil sa alak. Dahlia, minsan ba binalak mong hanapin ang papa mo? Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang biglang dumating si Slater. Oh, pumunta ba kayo rito para mag-date? Tara, sayaw tayo. Agad na hinila ni Slater ang dalaga. Dahilan para agad na hawakan ni Prem ang kabilang kamay ng dalaga. Natigilan si Slater at napatingin sa dako ni Prem. Anong problema? Tanong ni Slater. Sir, masakit po ang tiyan niya. Sabit ni Prem. Mas okay po siguro kung wag niyo na lang siyang pasayawin. Pansin ni Prem ang mga kamay ng kanyang boss na tila pasimpleng lumalapat sa katawan ng dalaga. Ganun ba? Halika, hatid kita sa clinic. Pagaya ni Slater na tila ba'y may tama na ng alak. Nagkatinginan naman sina Prem at Dahlia at kita sa mga mata ng dalaga na hindi ito komportable. Saan kayo pupunta? Naabutan ni Shara na hawak-hawak ng kanyang nobyo si Dahlia sa bewang. Dahilan para magsalubong ang kilay nito. Excuse me? Bakit hawak-hawak mo ang bewang niya? Her tummy is aching, love. Anyways, kumanta ka. Agad na binigay ni Shara ang mikropono sa dalaga habang nakangiti. Ramdam ni Dahlia ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Napakaraming tao noon ng mga oras na yun at bukod pa ron, ayaw niyang mag-perform sa ganong kalagayan. Pasensya na Miss Clara pero hindi magandang pakaramdam ni Dahlia. Sausaw ni Prem. Agad na napanguso si Shara at saka tiningnan ng mga tao nagkakasiyahan. Too bad. They were all expecting you to sing.
You are a great employee, right? Sabit pa ni Shara. Noong nakita ko yung mga gawa mo, nasabi ko na, you are such a talented lady. Too bad wala kang skills when it comes to teamwork. Shara, saway ni Slater. Did you drink a lot of beer today? No, hindi po. I am completely sober. Ngayon, can you remove your hands on her waist? Are you that brave enough to show everyone kung sino ang side chick mo? Nakangising wika ni Shara. At ikaw, wala ka na ba talagang maisip na paraan para umangat kung hindi ang sumiksik sa nakakataas? What's going on? Natigil sa pagsasalita si Shara nang dumating si Mr. Wang. Bakit parang nag-aaway yata kayo? Pakaramdam ni Dahlia na siya ang punot dulo ng lahat ng away. Kaya't hindi na maganda ang kanyang pakaramdam, pinili niya na lang na kunin ang mikropono. Sige po, kakanta na po ako. Agad na nagliwanag ang mata ni Shara at agad na binigay ang mikropono. Sir, wala po ito. Okay naman po kaming tatlo, may hindi lang pagkakaintindihan. Tugon ni Slater tsaka agad na inakbayan si Dahlia. Dahilan para agad na umurong ang dalaga at tsaka napatingin sa nobya nito. Oh, kumakanta ka pala, Dahlia. Masayang wika ni Mr. Wang. Tumingin ito sa paligid tsaka agad na kinuha ang atensyon ng lahat. Everyone, let's cheer for Dahlia. She will sing. Agad na nakaramdam ng hiya si Dahlia dahil hindi naman siya ganoong kagaling kumanta. Pero dahil sa pamimilit ni Clara at sa alok ni Mr. Wang, ay napilitan siyang umakyat ng mini stage. Agad na nagpalakpakan ng karamihan at noong magsimula ng tumugtog ang instrumental, ay ramdam ni Dahlia ang kaba na madalas niyang maramdaman noong bata pa lamang siya. Itinutok niya ang mikropono sa kanyang bibig at noong handa niya na siyang magsalita, ay bigla siyang nanigas. Tila ba hanggang ngayon ay nadala niya ang takot na minsan niyang naramdaman noong bata pa lamang siya. Bigla siyang pinagpawisan at sa harap ng maraming tao ay ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Agad na nagtaka ang karamihan at nung makita ni Prim na nakangisi si Shara ay agad siyang nakaramdam ng inis. Buong lakas siyang umakyat ng mini stage at inalalayan ng dalaga pababa. Sorry. She's not feeling well. Sabit pa ni Prim sa mga taong nanonood at saka agad na diniretso ang dalaga sa isang sasakyan. Pawis na pawis ito. Dahilan para makaramdam din ng pag-alala si Prim. Gusto mo bang pumunta ng hospital? Pag-alok ni Prim sa dalaga bago lagyan ito ng seatbelt. Kung oo, sabihin mo lang. Hindi na. Wika ni Dahlia. Meron kasi akong stage fright. Nagsimula to nung napahiya ako sa contest noon. Natatawang wika ni Dahlia. Sorry, masyadong OA lang talaga ako. Dahlia, pwede ka namang humindi. Bakit hindi mo ginawa? Agad na nangilid ang mga luha ni Dahlia. Dahilan para punasan ni Prim ang mga ito. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sa pagkakataong yun ay nakita ni Dahlia ang isang side ni Prim na bihira niyang makita. Dahilan para unti-unti siyang mapangiti. Sino nga ba mag-aakala na ang isa sa kanyang mga strikto na boss ay magiging ganito kabait? I applaud you. Alam kong marahil mahirap para sa'yo ang mag-present sa mga meetings natin. Thank you for pushing yourself. Well, trabaho ko po yan after all. Wika naman ni Dahlia tsaka natawa. Tsaka kaunti lang din naman po ang tao sa loob ng conference room. Natapos ang gabing yon at nagkwentuhan ng dalawa sa mga bagay-bagay. Dahilan para lalo pang mahulog ang loob ni Prim sa dalaga. Sir, wala po ba kayong balak na sabihin kay Miss Dahlia na kayo ang ama niya? Ito ang unang tinanong ni Prim nang minsan silang magkausap na Mr. Wang. Hindi niyo ba naiisip na baka hinahanap niya po kayo? Prim, sapat na sa akin na makita ang maayos siya. Sambit ni Mr. Wang tsaka uminom ng tsaa. Agad naman natawa si Prim tsaka nakita ang isang dokumento na naglalaman ng mga balak ipamana ni Mr. Wang sa kanyang anak. Mahal na mahal niyo po talaga si Dahlia.
Pero sa tingin ko po, mas ma-appreciate niya po kung magpapakilala po kayo sa kanya. Tugon ni Prem tsaka tumayo. Alam ko pong mapapatawad niya kayo. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo na pong sayangin ang oras niyo kakatingin sa malayo. Mabilis na napangiti si Mr. Wang tsaka napasandal sa kinauupuan. Tunay ngang matalino ka't maparaan. Kaya nga lagi ako nagtatanong sa papa mo kung bakit hindi ka pa niya binibigyan ng sariling kumpanya. Sabi ko po kasi kay papa masaya ako dito kaya okay lang din sa akin kung hindi niya muna ibigay sa akin yung ilang kumpanya niya. Seryosong sagot naman ni Prem tsaka ngumiti. Natigil naman sa pag-uusap ang dalawa nung may pumasok sa loob ng opisina. Oh, Prem, andito ka pala. Sambit ni Slater nung makapasok siya sa loob ng opisina ng matanda. Bakit tila yata madalas na kitang makita sa office ni Mr. Wang? Well, humihingi kasi siya sa akin ng advice patungkol sa mga business matters. Tsaka, marami siyang nasishare patungkol sa kumpanyang ito na hindi ko alam. Tugon ni Mr. Wang. Dahan-dahan naman tumango si Slater tsaka ngumiti. Mauna na po ako, Mr. Wang, Slater. I have to go. See you around. Kita ni Prim sa mukha ng lalaki na hindi ito nasisiyahan. Dahilan kung bakit inabangan siya nito sa labas after work. Prim, may problema ba? Tanong ni Slater sa lalaki nung magtagpo sila sa may parking lot. Napapadalas yata ang pagbisita mo kay Mr. Wang. Nakaramdam si Prim na para bang iba ang tono ng pananalita ng lalaking kaharap. Ano pong ibig niyo sabihin? Agad na natawa si Slater at napailing. Wala pong problema. Bakit po kayo biglang napatanong? Hindi ba't kapag may problema, pupunta ka muna sa akin bago sa head? Binabypass mo ba ako? Ay, hindi po, sir. Sadyang malapit lang ang tatay ko at si Sir Wang kaya parang anak na rin niya ako. Pwede mo namang sabihin na gusto mo akong palitan sa pwesto. May halong inis sa sambed ni Slater. Hindi yun naghahanap ka pa ng dahilan para lang mapatunayang inosente ka. Napahigpit ang hawak ni Prem sa kanyang briefcase at saka muling umiti sa lalaki. Marami pa po akong gagawin. Excuse me. Kausap pa kita, Prem. May halong inis na ang boses ni Slater ng mga pagkakataong to. Pwede ba wag kang bastos? Pinalagpas ko na ang pasimple mong nilalandi si Dahlia. Pati ba naman yung boss natin? Bakit ka ba nagsiselos kay Dahlia? Hindi naman kayo Tugon ni Prim tsaka nagtungo na sa kanyang sasakyan. Good morning po. Pinapatawag niyo raw po ako? Tanong ni Dahlia sa matanda. Nakasalukuyang nagtatype sa laptop. Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo? Dahlia, masaya ako sa ipinakita mong performance. Masipag ka at maganda rin ang mga ginawa mong designs para sa products natin. Agad naman napangiti si Dahlia dahil sa sinambit ng lalaki. Kamusta ka naman sa kumpanyang ito? Mabait ba ang mga tao sa paligid mo? Opo, sobrang babait po ng mga tao sa paligid ko. Masayang wika ni Dahlia tsaka agad na napatingin sa baba. Salamat po sa pagtatanong. Dahlia, alam mo bang labis ko naaalala yung anak ko sa'yo? Agad na naglaho ang ngiti sa labi ng dalaga nung sambitin ito ng matanda. Kaso hindi ko na siya nakita. Agad na napalunok si Dahlia at napakamot sa kanyang ulo. Pero ang totoo po niyan, natato ang sabit ni Dahlia. Matagal na po kami hindi nakikita ng papa ko. Hindi ko pa po talaga pala siya nakikita ng personal. I am sorry to hear that. Bulong ni Mr. Wang. Gusto mo ba natulungan kita sa paghahanap sa kanya? Hindi na po. Tugon ni Dahlia. Wala naman po ang kaso sa akin. Basta ako, masaya lang po ako sa buhay ko ngayon. Kung mahanap ko po siya, okay lang po. Kung hindi naman, okay lang din po. Paano kung mahanap mo siya ngayon? Anong gagawin mo? Tanong ni Mr. Wang. Dahilan para agad na maglaho ang ngiti sa labi ng dalaga. Just a what if question.
Magiging masaya po ako kung sakali. Sambit naman ni Dahlia. Pero hindi ko naman po maitatanggi na meron po akong sama ng loob matapos ang lahat. I see. Naisin mo ni Mr. Wang na sabihin na siya ang nawawalang ama ng dalaga ay pinili na lamang niyang tumahimik. Hiling ko na sana ay mahanap mo na siya. Sana po ay magbilang anghel kayo. Uwi ka ni Dahlia. May pinapagawa pa po pala si Sir Slater. May kailangan pa po kayo sa akin? Wala naman. Sige. Mas okay siguro kung mauna ka na. Baka nakakaabala pa ako sa'yo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Dahlia tsaka umiling. Nako, hindi naman po kayo kailanman magiging abala, boss. Mauna na po ako. Habang pinagmamasa ng babae na maglakad palayo, ay hindi mapigilan ni Mr. Wang ang maging emosyonal. Hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman dahil tunay niyang napakabait ng kanyang anak. Maayos itong napalaki ng kanyang dating nobya, dahilan para lalo pa siyang maging masaya. Dahlia, kung okay lang tatanungin, nasaan ang nanay mo? Tanong pa ni Mr. Wang. Matagal na po siyang patay. Tila ba ng lamig ang kalamnan ni Mr. Wang noong mga oras na yun. Kilala niyo po ba ang nanay ko? Ginawa ni Mr. Wang lahat upang hindi siya magmukhang apektado. Pero tila ba hindi na napigilan ng maluha. Never mind. Tugon ni Mr. Wang at saka ngumiti. Sige, you can go ahead. Tumango si Dahlia at saka nagsimulang maglakad palayo. Huy, napuri ni Sir Slater yung gawa mo kanina nung nasa meeting kami. He told us na gawin ka raw naming role model. Puro papuri ang kwento ni Ara. Ngunit tila ba lumilipad ang isipan ng dalaga. Tapos, chinika pa ni Sir kung gaano kapulido yung poster mo. Teka, nakikinig ka ba? Ha? Pagkaklaro ni Dahlia. Sorry, ano ulit yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ni Ara. Gusto mo na bang magpahinga? Sabihin mo lang. Kasi pakiramdam ko may hindi ako alam patungkol sa boss natin. Feeling ko may connection siya sa past ko. Bulong ni Dahlia. Kasi kanina yung paraan ng pagtatanong niya parang may something eh. Ano sa tingin mo, nawawala mo siyang kamag-anak? Imposible. Paano naman mangyayari yun na wala naman akong mayaman na kamag-anak? Kung magkamag-anak man kami, matagal ko na dapat nalaman Hello girls, come with me. May kukunin daw tayong delivery sa labas. Iyaya ni Shara sabay hatak sa dalawa. Huwag na kayong humindi dahil wala naman kayong magagawa. Ha? Wala naman po nabanggit sa amin tsaka gusto na po namin umuwi. Reklamo ni Ara habang sinusubukang alisin ang pagkakahawak ng dalaga sa kanyang braso. Come on, don't be killjoys. Minsan lang tayo lumabas at wala na kayong magagawa roon. Ha? Akala ko po ba kukuha lang ng delivery sa labas? Bakit po? Agad na inikot ni Shara ang kanyang mga mata at saka hinigpitan pa ang pagkakahawak sa dalawang babae. Wala na kayong magagawa. Pupunta na rin doon ang mga boss natin kaya hindi na kayo magkakahindi. Wika pa ni Shara. Nagkatinginan ng dalawang kaibigan at tila ba wala silang ideya kung ano ang dapat na gawin. Come on, Dahlia, why are you being so selfish? Akala ko ba kapakanan ng kumpanyang laging dapat unahin? Tanong ni Shara sa dalagang kasalukuyang nakasandal sa may dingding. Why don't you sing then? Kitang-kita sa itsura ng dalaga na hindi na nito kaya pang bumangon dahil sa hilo at alam niyang baka kung pilitin niya ay matumba lamang siya. Sorry miss, sobrang hilo ko lang talaga. Pagpasensyahan niyo na po, bulong ni Dedeng at saka ibinalik ang mikropono sa babae. Ayoko naman pong magkalat at baka may masira pa po akong gamit. Ibinalik ni Shara ang mikropono sa dalaga at sa pagkakataong to ay mas malakas na ang paghampas niya nito sa kanyang dibdib. No, whether you like it or not, kakanta ka. Shara, sinabi na nga ni Dahlia na ayaw niyang kumanta. Bakit ba pinipilit mo pa rin? Tanong ni Slater tsaka binaba ang hawak na baso.
We are supposed to have fun and chill. Hindi mamilit ng mga employees. Pasimpleng tinanggal ni Prim ang saksakan ng karaoke. Dahilan para tumahimik ang paligid. This conversation doesn't concern you, mister. Kaya pwede ba manahimik ka na lang dyan? Alam mo, I'm starting to wonder bakit paborito mo ang babaeng to. May nangyayari ba sa inyo? Huli na nung malaman ni Shara, narinig pala ng lahat ng mga salitang sinambit niya. Agad siyang napatingin sa paligid tsaka napangiti. I'm sorry. Come on, Shara. Ganito bang tingin mo sa lahat ng mga nagiging sekretary ko? Why are you such a jealous woman? Sigaw ni Slater. Dahilan para mapatigil ang mga employees sa pag-inom ng alak. Pati ba naman dito dadalhin mo yung ugali mo? Ugaling ano? Tanong ni Shara tsaka hinawakan ng necktie ng lalaki na tila ba naghahamon ng away. Tell me, anong ugali ko? Kakanta na po ako. Bagamat hilong-hilo ay pinili na lamang ni Dali ang tumayo tsaka kinuha muli ang mikropono. Huwag na po kayong mag-aaway. Mabilis na napangisi si Shara tsaka sumandal sa dingding. Dahlia, you don't have to do this. Sambit ni Slater tsaka hinawakan ng kamay ng dalaga. Agad na inalis ng dalaga ang pagkakahawak ni Slater sa kanyang kamay at agad na nag-thumbs up. You are clearly wasted. Let her do it. She always says how thankful she is in our company. Let this be her way of thanking us. Sambit pa ni Shara at saka pinagmasdan ng dalaga na gumigewang-gewang na naglalakad papunta sa unahan. Sir, she's clearly wasted. Ayaw niyo bang tulungan siya? Bulong ni Prim sa lalaki na kahawak sa kanyang noo. Do you want her to feel bad once kumalat yung video na to? We all know na ayaw niyang mag-perform sa maraming tao. I am thinking, Prim, okay? Galit na wika ni Slater tsaka napatingin sa kanyang nobya na tuwang-tuwa naman habang binagmamasdan ng babae sa unahan. Paunong video kay at akong pipili ng kanta. Utos ni Shara tsaka kinuha ang libro. Halos lahat ng empleyado ay napatingin kay Slater. Tila ba sumenyas sa pigilan ng kanyang nobya sa ginagawa. I think I like this one. Can someone press this for me? Ako na. Pag-volunteer ni Dahlia tsaka naglakad patungo sa malaking TV. Matapos idikta ni Shara ang mga numero, ay agad na nagulantang ang lahat sa lakas ng tugtog mula sa telebisyon. Miss Shara, may kalapit po tayong kondo. Masyado pong malakas yung tugtog ninyo. Saway ni Prim sa dalagang nakangiti. Let's not make a scene po. Nagkunwari na lamang si Shara na walang naririnig kahit napakalapit ni Prim sa kanyang tenga. Dahil dito ay naisipan ni Prim na gamitin ang teknik na matagal niya nang balak gawin. Don't tell me hindi mo alam ang kantang yan. Sambit ni Shara at saka napatingin sa dako ng nobyo. Magsipagrakpakan kayo para hindi naman ma-awkward si Dahlia. Noong maghiyawan na ang mga tao, ay lalong nakaramdam ng takot si Dahlia. 30 seconds na yata ang lumipas ngunit wala pa ring masambit ni isang salita ang dalaga. Kitang-kita ang hiya sa mga tinginan ng mga empleyado sa isa't isa. Noong hindi na makapagtimpi, ay mabilis ngang tumayo si Prim tsaka hinila pa alis si Dahlia mula sa mini stage. Agad naman na pinos ni Shara ang TV tsaka pinagmasdan ng dalawang nasa unahan. Huwag kang ang killjoy, Prim. Inikot ni Shara ang mga mata tumingin sa dako ng kanyang nobyo. Wala namang aagaw dyan sa girlfriend mo. Dahlia has phobia in performing in front of a crowd. Hindi niyo po ba yun alam? Pagtatanggol ni Prim. Oh, really? Tingin mo ba ipapagawa ko to sa kanya kung alam kong may fear siya in performing? Well, nangyari na po ito noon. Pero pinapagawa niyo pa rin po ulit ngayon. Do you have a hidden agenda this time? Hindi na rin napigilan ng mga tao sa paligid ang mapatingin sa kanilang boss na si Slater. Shara, can you please stop it? Malumanay na saway ni Slater. Of course not. Mabilis na plinay ni Shara mali ang karaoke at pinagmasdan na makaramdam ng hiya ang babaeng nasa harapan. Ilang segundo pa ang lumipas, ay nabigla ang lahat sa malakas na katok sa pinto ng videoke room. Noong buksan niyo ng isa sa mga empleyado ay laking gulat nila nang makakita sila ng maraming lalaking nakasuot ng itim na blazer at itim na shades.
Agad silang nagsipasukan sa loob ng videoke room. At nung makita sila ng mga empleyado, ay agad silang napatayo at napaurong palayo. "Who the hell are you?" Tanong ni Shara. "Shara, pause the videoke." Utos ni Slater na agad namang sinunod ng dalaga. "I'm sorry, who authorized you to enter this room?" Ang isa sa 70 lalaki ay nagtanggal ng shades at saka tinitigan ng matalimang lalaking nasa harapan. Dahil nababalitaan namin na aagbrabyado ang aming amo na si Miss Dahlia. Agad na nanlaki ang mga mata ng mga empleyado. Nandito po kami para sunduin siya. "Huh? There is only one Dahlia in this room." Natatawang sambit ni Shara. "And apparently she's not wealthy, so you guys must have been in the wrong room." "Ang babaeng nasa harapan, siya po ang amo namin." Panimula ng lalaki. "Siya po ang kaisa-isang anak ni Mr. Wang, ang may-ari ng napakaraming kumpanya, kasama ng Clear and Clean Foods kung saan lahat kayo nagtatrabaho." "No way!" Bulong ni Shara at saka nabitawan ng remote. Hindi maintindihan ni Dahlia ang nangyayari, pero naisipan na lamang niya na sumama. "Dahlia!" Nagpiting ang tenga ni Dahlia, at ang gusto na nangyari ay wala na siyang narinig na kahit ano pa. Noong siya ay nagising, laking gulat ni Dahlia nung mapansing wala na siya sa kanilang bahay. Agad siyang bumangon at saka lumabas ng kwarto. "Oh, gising ka na pala." Bati ng lalaki nakaupo sa mahabang mesa. "Kain na tayo, anak?" "Po? Anak?" Nagtatakang tanong ni Dahlia. "Paano niyo po nasabing ako ang anak niyo? Baka po nagkakamali lang kayo." Agad na umakyat ang matandang lalaki at saka nag-abot ng isang brown envelope. "Alam kong itatanong mo agad yan kaya handa ako." "Anak, handa akong maghintay hanggang sa matutunan mo ako mapatawad." Noong buksan ni Dahlia ang brown envelope ay nakita niya ang maraming litrato kung saan kasama ng kaharap niyang lalaki ang kanyang ina. "Hiniling ng mama ko na mapalayo muna ako sa inyo at mag-concentrate muna sa aming business." Sambit ni Mr. Wang tsaka napayuko. Iyon ang naging habilin niya bago mamatay. Kaya sana'y mapatawad mo ko. Tinupad ko lang kung anong gusto. Naiintindihan ko po. Alam kong mahirap para sa ang lahat ng to. Wika ni Dahlia at pinunasan ang kanyang mga mata. Pero ipangako niyo po na babawi kayo. Matapos ang lahat. Hindi inakala ni Arturo na maririnig niya ang lahat ng ito mula sa kanyang anak. Akala niya ipagtatabuyan siya nito matapos ang lahat. Kaya laking gulat niya nung maintindihan siya ng dalaga. Tunay ngang may busilak itong puso. "Maaari ba kitang yakapin?" Tanong ng matanda. Agad namang tumango ang dalaga at unti-unting lumapit sa kinaroroonan ng matanda. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dahlia ang isang yakap na mula sa kanyang ama, na minsan na rin niyang pinangarap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Come on, Dahlia.